issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotel Baluyot Viray. Nasa kustodiya na ng mga otoridad si Senador Rodante Marcoleta matapos itong sumuko pagkaraan ipag-utos ng korte ang pag-aresto dito para sa kanyang kasong plunder. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nakitaan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng probable cause ang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Dahil dito ay binasura ng korte ang kanyang gusto na harangin ang pag-issue ng warrant kasabay ang kautusan na hulihin din na mga kapwa-akusado nitong sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Non-bailable ang plunder. Ang kaso ay nag-ugat sa aligasyon na tumanggap si Marcoleta noong siya'y kongresista pa ang 75 milyong pisong campaign donations mula kay Defensor at sa mga negosyante na hindi umano nito idineklara sa kanyang SAL-N at SOCE. Para sa korte, may sapat na dahilan para maisyuhan ng warrant ang senador maging ng hold departure order. Natatanda na noong nagkaraang linggo, July 3, 2026, dahil sa panangbudsman ng kaso. Issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotel Baluyot Viray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Nagtungo mismo si Marcoleta sa Sandigan Bayan Lunes ng umaga para sa pagdinig ng kanyang motion. Matapos ibasura ng korte ang motion nitong huwag maglabas ng arrest order, nagpatupad ang lockdown ng korte matapos itong hilingin ng Philippine National Police. Dinala si Marcoleta sa Camp Crame para sa booking procedures. Para naman kay Marcoleta, haharapin niya ang batas at ang pagsupo niya ay bahagi ng pagsunod sa proseso. Binigyan naman ng korte ng 3 araw ang prosecution para maghain ng komento sa motion to quash ng senador. Siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan tumaan sa proseso. At nauna, nag-determine na nga yung private. Kaya nag-issue na po sila ng warrant. Maliban sa planner, nahaharap yan sa 3 counts ng paglabat sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalong senador. Samantala hawak na rin ng otoridad si dating Congressman Mike Defensor at negosyating si Joseph Espiritu. Ilang minuto pa lang po nakaraan na inaresto po si Mike Defensor at isang nangangalan na Joseph Varias Espiritu. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po. Sa kanyang Facebook Live bago ito nahuli, ginay ng defensor na ang kanyang pagkakakulong ay paraan lamang umano para patahimikan siya sa pagpuna sa korupsyon sa gobyerno. Dinala rin si defensor si CIDG para sa processing at medical clearance bago ang return of warrant sa Sandigan Bayan. Sa pagdating nito sa Sandigan Bayan, tinaas nito ang kanyang mga nakaposos na kamay at nagbigay ng mensahe sa gobyerno. Sa ating gobyerno, ulit ko yung sinasabi ko, yun na pang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korap, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon. Sinabi ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda na ang issuance of warrant of arrest ay hindi pa ito determinasyon ng guilt para sa mga akusado. Nanatili kay Marcoleta at sa iba pang akusado ang presumption of innocence ayon sa korte. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again,
The court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before them. Samantala sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, ikukulong ang mga akusado pati sa commitment order ng korte. Para sa sa Pilipinas, Kumahay Mark Gonzales, SMNA News. Binigyang diin ng Malacanang na walang magagawa ang ehekutibo kundi ang ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kasabay nito, hinamon ng palasyo ang kampo ni dating Congressman Mike Defensor na maglabas ng konkretong ebidensya sa halip na mag-ingay sa media. Si Creseline Catarong magbabalita. Igagalang daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng batas kaugnay ng pagkakasailalim sa kustodiya ni Senator Rodante Marcoleta kasunod ng inisyong warrant ng korte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Lunes, malinaw ang posisyon ng Pangulo na dapat igalang ang anumang kautusan ng hukuman. Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan naman po ang kautusan ng korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo. Samantala, tumugon din ang Malacanang sa pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na anyay nauna pang nakasuhan at nakulong ang mga ito kaysa sa mga umano'y tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Tugon ni Castro, mas magiging mabilis sana ang pag-usad ng mga kasong nais isampa kung agad na nakapagsumite ng matitibay at konkretong ebidensya ang mga nag-aakusa. Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya. Sa aligasyon naman ni Defensor na walang batayan ang kasong isinampa laban kina Marcoleta at sa kanya, sinabi ni Castro na nararapat itong sagutin sa hukuman. Kaugnay naman ang posibleng epekto ng warrant kay Marcoleta sa mga kaganapan sa Senado, kabilang ang pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice-Presidente, sinabi ng Malacanang na nasa Senado na ang pagpapasya hinggil dito. Iginiit ni Castro na walang opsyon ang ehekutibo kundi ipatupad ang isang valid warrant of arrest na inilabas ng korte. Kung mayroon silang in-issue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto hanggat wala rin naman pong court order na maaaring magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung in-issue po ito ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce. Samantala, sa tanong hinggil sa posibilidad ng panibagong malawakang protesta mula sa Iglesia ni Cristo, tumanggi ang Malacanang na magbigay ng reaksyon sa mga hypothetical na sitwasyon. Gayunman, naniniwalaan niya ang pamahalaan na igagalang ng liderato ng INC ang proseso ng batas at ang mga desisyon ng hukuman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.